kung papasa doon sa reasonable expectation of privacy test, ano, based on existing jurisprudence, baka pwede namin payagan. But we will have to discuss it first. Yes. Kasi CCTV sa loob ng bahay mo yun eh. But just for purposes of establishing certain initial facts, yun lang naman po yung punto ko, na kung may ebidensya kayo na nung sinasabi nyong araw o gabi na pumunta si Superintendent Rafael Dumlao and itong si Macapagal, ay kung meron kayong ebidensya. So sinasabi nyo, meron. For now, yan lang muna po. Tingnan muna natin yung mga CCTV. Sige. Siya, ready to play yung video? That is the actual scalpel, ma'am, nung hinahatak yung biktima. Ang kumukuha kasi yun, ma'am, is yung kapitbahay na netizens lang. Kaya lang, sinurrender nila sa wife's victim. At victim's wife, sorry. So ito, ma'am, yung paglabas niya sa pagkain kasi may timeline, ma'am, doon sa before, during and after, mas maganda. Sige, Glenn, i-annotate mo lang habang pinaplay yan. Yes. So interesado kami kung talagang makikita clearly, positively. Dito naman, ma'am, yung lalabas na yung biktima, parang na-timbrehan itong si Santa Isabel, yung pick-up niya hurried up na pumarada dyan sa harap. At meron kaming testigo dyan sa kapitbahay. Yan mo makikita Wala ho yung... bang clearer projection of this? Is it possible for our technical to try to improve? Yan, ma'am, yung pick-up niya. Yan, lumabas siya, siya yung naka-blue. At tumulong na nag-i-scaffold. And then yung naisakay nila, saka siya umakyat Wala sa taas. po kaming nakikita. Nakita namin yung Ay. sasakyan, pero yung mga tao, Ingat kayo, baka CCTV ni Senator Dilima lumabas dyan, ha? No, no, ma'am. ano po yun? May nakalagay doon, may binabasa si Senator Bam na Senator Dilima eh. Where? Hindi, wala, binibiro lang kita. Then, Seriously. after that, ma'am, Sandali lang po, kasi it's not enough to say. no, Na si SPO3 Santa Isabel, nandyan yung sasakyan na plate number ganito. no, ma'am, because we have yung una sana, ma'am, pumasok sila from Clark Business Center, pumasok sa subdivision, nailag ng gwardiya yung pagsunod-sunod nila. And then, ganun din yung paglag ng gwardiya paglabas, then nakuha na naman sila, ma'am, ng ito, ma'am, yung before. Ito, ma'am, yung before abduction. Yung si Mr. Rick Georgie, kung malapit lang kasi, ma'am, yung bahay niya sa tinatrabahuan niya. And then, doon kumakain ng tanghali. Wait, mandun pa. Secretary, Segbit, ito papasa ito sa reasonable expectation of privacy test, no? Because CCTV public place, so pwedeng ma-admit to na ebidensya sa korte, I suppose. Yes, Mr. Chair. Thank you. So pwede niyong gamitin ebidensya to because it will pass the reasonable expectation of privacy test. Ito, sir. Ito yung car ni Santa Isabel, paki-freeze. Pick up. Ito, sir, yung car niya. Sige, ikuan mo pa, sige. Sa original na kuan, nandiyan yung kuan niya, sir. Yan, hop. Ito, sir.
Kung na-freeze nyo na malinaw yung plate number? Actually, may picture kami, sir, dito na talagang, kasi dito, medyo ano, tapos susunod yung ito. Yan. Sabi rito, 12:27 ng tanghali. Yes, sir. Galing sila sa Clark Business Center. Ito yung sasakyan ni Santa Isabel. Yan. So, go. Mr. Chairman, Go. pwede ko lang tanungin si Santa Isabel, do you confirm na sasakyan mo yan? Hindi po, magkaiba po ang sasakyan ko sa itsura po niyan. Kinambal plaka po talaga po nila yan. Kahit yung record po sa gwardiya po, meron po akong dokumento na hindi po ako pumapasok ng mga araw na sinasabi po nila pumapasok ko. Para tama yung plaka. Yan Yung, yung plaka ng yung sasakyan. plaka lang po, kinambal plaka nga po nila. Pero yung itsura po ng sasakyan po, hindi po ganyan. May carrier po ako, saka tinted po yung sasakyan ko. Ayan po, hindi po siya Well, my tinted. question, no? Mukhang napaka-elaborate nung pag-setup sa'yo. Why? Why would you think Sir, elaborate? Magpapagawa pa ng kambal plaka, ikakabit pa sa kapareho ng Hilux mo para ma-setup ka lang. Sir, ito po sir, i-analyze po natin mabuti sir. Si Attorney Rafael Dumlao, saka si Director Glenn Dumlao sir, magpinsang buo sir. Taga saan ka ba, Attorney Rafael? Sir, dito po ako pinanganak sa Quezon City. Ikaw, Biskaya, Quirino. Yes sir, Quirino Province sir. Quirino, Ilocano, ikaw, Tagalog po ako. Tagalog. Paano mo nalaman magpinsan sila? Sir, siya po nagsasabi sir na pinsang ko ang nakaupo ngayon. Kaya kailangan ano tayo ng magandang trabaho. Sige, tingnan natin yung family tree nitong dalawang to. At saka in the first place sir, these evidences were taken during the time of my predecessor. Hindi po ako. And according to Senator De Lima, na-check niya na yung Rinesearch ko na rin po. genealogy. Yung pinag-aaralan ko po itong mga nakikita kong mga balita. Hindi nga raw magkaano-ano. So, pina-check ko na ho, pina-research ko na po. Alam mo, You're Ricky, not related. Ricky, be very careful, because mababurn out ka rito. When you say so many things that you cannot back by evidence or documents, be very careful. Len? Meron pa kayong pwedeng ipakita, Superintendent Glenn, na talagang mukha talaga ni SPO3 Ricky? Yung nandyan, kasi meron nga siyang isang claim na kambal plaka. Nasaan po yung sasakyan nyo ngayon, SPO3 Santa Isabel? Mama, nandyan lang po nakaparada po sa tapat ng bahay ko. Wala naman po akong parking. Along the road lang po ng Harvard Columbia. Ubaw po. Registered yun sa asawa nyo? Opo, ma'am, opo. Okay. Common sense naman, ma'am. Mangingid na pa ko. Family car ang gagamitin ko. Yun nga, tama. Di ba po? Walang common sense. Wala po common sense nga po sila, sir. Eh. Hindi naman po natin linya po yung mangidnap, sir. Tsaka yun na nga, na-notice ko yung observation ko po kanina, I don't know if anyone had noticed, yung tungkol nga doon sa, dinideclare naman openly, kasi rini-record naman ng guard. Kasi yun ang plate number. Although ibang pangalan yung do you have an idea kung bakit yun ang pangalan na? Ma'am, sinample lang ko na nga lang po kayo ng isa pa. Di ba yung nasa court hearing po ako? Paano po papasok po si Ricky Santa Isabel po rin sa Dao? And nasa court hearing po ako, nasa Taguig po ako. May minutes po yan. May appearance po yan. May transcript po yan. Paano po ako mapupunta sa Dao? Nandun po ako sa court hearing sa Taguig. What date is that again? Is that the October 12? October 12, ma'am. Paano po nagkaroon ng record po si Ricky Santa Isabel dyan sa Superintendent Glenn, yung October 12 na date, yun ang merong naka-record sa logbook ng guard. Kasi interesado rin ako dyan sa kambal plaka na yan. Baka modus
Yes, ma'am. Noong September 27, according sa logbook ng gwardiya at nilista ng gwardiya, may photocopy po kami, ma'am. October 12. October 12, pumasok po siya is Anong oras po? 07:50 ng umaga. Lumabas siya ng 07:57. 7 minutes lang po siya doon. 7:50. 50. Yes, ma'am. 7:57 7 minutes. a.m. Oh, Anong okay. oras po ba yung hearing nyo? Ma'am, umaga po, 8:30 po ang start. Ngayon po, dahil malayo pong bahay ko at matraffic po sa EDSA, alas 3 pa lang ng madaling araw, nasa Taguig na po. Umalis na po ako ng bahay, papunta po sa Taguig. Kasi po, ako po ang arresting So officer. it was RTC Taguig. Opo, ma'am, opo. So meron kang certification. Meron po, ma'am, saka minutes po. About your presence there. Opo, The ma'am, hearing opo. was 8:30. Opo, ma'am. Anong oras po ba kayo dumating doon sa hearing? Maagang-maga po ako nandun, ma'am. Tapos, nangatawag po ako ng mga alas 10 pasado. 10:45. Natapos po ako ng mga alas 12:30 na po. Nag-testify po ako going ron. back to my Superintendent Glenn, meron pa kayong ipapakita dyan sa mga aside? What could be the explanation muna? Yung kanyang claim na he could not be, may physical impossibility, ika nga, di ba? So what could be the explanation why the vehicle was there at the time that he was supposed to be in Taguig? All he was saying, sir, is October 12. Ito, yung October 12, sir, pumasok siya maaga, 7:50 in the morning. Lumabas siya after 7 minutes. Nailagbook po, sir, ng gwardiya. Kasi September 27,